which is male and female. So, sa usaping dignidad at sexualidad, uulitin ko, meron tayong dapat i-deal na issue na kawalan ng paggalang sa mga ito. Ngayon, pag-usapan na natin, ano yung mga issue na yon ng kawalan ng paggalang sa dignidad at sexualidad. Una dyan, pagtatalik bago ikasal or tinatawag na premarital sex. Ano ba ang premarital sex? Ang premarital sex, isa sa definition nito ay ang bago natin i-define yung premarital sex, atin munang i-explain ang idea ng pagiging lalaki o babae. Ang isang lalaki o babae ay nagkakaroon ng kakayahang makibahagi sa pagiging manlilikha ng Diyos kapag tumungtong na siya sa edad ng pagdadalaga o pagbibinata, yung tinatawag na puberty. So kakayahang makibahagi sa pagiging manlilikha ng Diyos. No? Kasi nga kung inyong maaalala na ang Diyos nag-utos sa tao na go and multiply, humayo kayo't magpakarami. So, sa pag-utos ng Diyos na yon ay dapat yon ay nasa tama. Hindi yung porket nag-utos ng Diyos ng ganon, malaya nang gawin lahat. Hindi. Dapat siya ay tumutungtong sa tamang edad ng pagdadalaga at pagbibinata. No? And hanggang wala siya sa wastong gulang, eto na yung sinasabi ko kanina, yung pagtungtong sa tamang edad, yung wastong gulang, at hindi pa tumatanggap ng sakramento ng kasal, hindi siya kailanman magkakaroon ng karapatang makipagtalik. So again, no, yung pakikipagtalik ay meron siyang parang tinutungtungan para, kasi yung sex gift yan yung pakikipagtalik gift yan. Pero bago natin makuha yung gift na yun, kailangan unang-unang requirements na sa wastong gulang, kahit sa Philippine Constitution, dapat 18, no? Or dapat kasal, pangalawa, tumatanggap ng sakramento ng kasal. So, kung hindi mo napagdaanan yung dalawang ganun, wala kang sa wastong gulang at hindi ka kasal, wala tayong karapatan na makipagtalik. No? So, kapag ginawa natin yon, ang tawag doon sa issue na yon ay premarital sex. Okay? So, ang premarital sex ay gawain pagtatalik ng isang babae at lalaki na wala pa, ayun, sabi kanina, no? Wala pa sa wastong edad o nasa edad na, subalit, take note, hindi pa kasal. So, ang usaping kasal dito, no? So, pag sinabing kasal, ito yung kung saan, alam niyo na yon, may gown, tapos may pare or pastor or ministro na magkakasal sa inyo, no? At ang tanong ba ano ba ang huwaran natin sa pagkakasal? Natural, ang Biblia. Yung huwaran ng morality, no? And sa Biblia, ito trivia. Sino ang kauna-unahang ikinasal? Okay, ang kauna-unahang kinasal sa Biblia ay si Eva at Adan. Oh, paano kinasal? Wala naman silang, sabi sa Biblia, may gown pa sila. Wala. Ang idea kasi ng kasal ay yung basbas ng Diyos. Yung basbas ng Diyos, ano yung sinabi ko kanina, binasbasan sila, humayo kayo at magpakarami. At napaka-special nila. Kasi nga, ang nagbasbas sa kanila ay ang Panginoon mismo. No? So sa ngayon lang, habang umaandar yung panahon, nag-iiba lang yung konsepto natin ng kasal. Ang tawag doon sa program na yun is adiapora. Yung tao na lang ho, yung nag-aayos or nag-twist ng mga program para mas mapaganda pa yung kasal. At hanggang ngayon, nangyari, nagkakaroon tayo ngayon ng mga gowns, may mga abay, may mga ninong, ninang. Pero nung panahon na yun, natural, dalawa lang sila eh. Kaya yung idea ng kasal na yun, napakasimple. No? Yung basbas lang ng Diyos sa kanila na magkaroon sila ng mga supling, magpakarami. No? And sa idea ng pagpapakarami, pansinin natin, no? Yung context kasi noon ay dalawa lang sila. Kaya ang sabi ng Diyos, humayo kayo at magpakarami. Kaya kailangan nila magpakarami. Kaya nami-misconceptualize yun or context ngayon na kailangan pala magpakarami. Kaya kailangan natin mag-premarital sex kasi utos ng Diyos yun. Binabalik natin yung totoong meaning ng magpakarami. No? Sa panahon natin, kahit sa inyo ibaling, yung paningin nyo ngayon, punong-puno na ng tao. Kaya kailangan ng control, birth control. No? At isa sa dahilan ng paglobo ng populasyon ay ang premarital sex. No? Isa doon, para makontrol ang premarital sex, kailangan dumaan tayo sa parameter ng kasal. No? At sa panahon ngayon, kung may magtatanong sa atin class na, bakit kapag kinasal, na kung kinakausap ba sila ng Diyos, katulad kay Adam and Eva, or Eve, na ang Diyos mismo ang nagbasbas? Hindi, gumagamit ang Diyos ngayon ng instrumento.
which is sa iba't ibang religion, may iba't iba tayong leaders. Nandyan yung pare, nandyan yung pastor, yung ministro, at kung ano-ano pa na leader ng mga religious group. No? At sila yung nagiging minister of God, representative of God na magbabasbas sa atin. No? And again, meron tayong dalawang spirituality. Yung Philippine Constitution, yung vertical spirituality and horizontal, yung basbas ng Diyos. So, para makamit natin yung gift na sex, kailangan pagdaanan natin dalawang process. Kailangan muna yung wastong gulang, which is yung Constitution, yung tamang process ng tao, tamang process ng batas ng tao, tamang edad, at yung kasal din, at yung basbas ng Diyos. Okay? So, pangalawang issue ay pornografiya. Ang pornografiya po ay galing sa salitang Greek, which is porno, o prostitute, at grapos, o yung pagsulat at paglalarawan. Sa makatuwid po, ang ibig sabihin ng pornografiya ay mga mahalay na paglalarawan, mga babasahin, larawan o palabas, na may layuning pukawin ang sexual na pagnanasa ng nanonood o nagbabasa. So, ito yung mga napapanood natin ngayon, at alam ko na karamihan sa atin, no, class, nakapanood na ng ganyan. Kasi nga, hindi na po hadlang na makita talaga yung mga hubad na larawan dahil sa social media. No? So, ang idea dito is mahalin na larawan, kaya hubad yun. No? And ang layo nun is pukawin yung sexual na pagnanasa ng mga manonood. Kaya naman, ang nagiging epekto ng pornografiya ay ito. Maaaring mag-iba ang asal ng isang bata o kabataan katulad ninyo, no? So ano bang ibig sabihin ng pag-iiba ng asal? Halimbawa, dati inosente ang isip nyo, no? Pag titingin kayo sa babae o lalaki, wala lang, tinuturo nyo silang nakababatang kapatid, kung bata sa inyo, at ate at kuya kung nakakatanda naman sa inyo. Pero dahil sa pornografiya, naiiba yung ating ugali at asal. Nagkakaroon tayo ng makamundo at pagnanasa na ugali. Unang-una, kung dati, sabi ko nga kanina, ikaw ay malinis yung isipan. Sabi nga sa mga kabataan or sa mga bata, inosente. Pero dahil sa nakapanood ka ng pornografiya, tingin mo tuloy sa mga nagdadaan na mga kababaihan dyan, o kaya sa babae naman, sa lalaki naman, ay para namang kahit nakadapit, pero para ka may extra vision na talagang sa paningin mo, tagos hanggang kaluluwa. Kaya naman nagiging ibang asal, minsan nagiging bugnutin, no? Nagiging bugnutin, magagalitin yung isang kabataan dahil sa epekto ng pornografiya. Bukod doon, dati gumagalang sa mga nakababatang babae, nakakatandang babae, ngayon wala na, talo-talo na. Kaya dumadami yung panggagahasa, dumadami yung premarital sex, no? Dahil sa epekto ng pornografiya. And ayon kay Immanuel Kant, nauuwi sa kawalang dangal o nagpapababa sa kalikasan ng tao ang mga makamundong pagnanasa. So somehow nawawala yung dangal natin kapag naepektuhan tayo ng pornografiya at bumababa yung ating pagkatao. Nagkakaroon ka ng makamundong pagnanasa, nawawala yung dignidad natin. Nawawala yung galang natin sa ibang tao, which is yun naman talaga yung identity natin bilang tao na mahalin ang kapwa natin ng buong galang, pero dahil sa pornografiya, isa siya sa dahilan kung bakit di natin ginagalang kapwa natin. Paggalang ba maituturing yung dahil sa pornografiya, nakakanood ka ng ganyan, natututunan mong manggahasa, manghalay ng kabataan. So nawawalan tuloy yung kalikasan o napapababa tuloy yung kalikasan natin bilang tao. Yung pagkakatao nawawala na minsan. Hindi lang bumababa, nawawala na talaga. No? And kapag ang tao po ay naging kasangkapan sa sexualidad na pangailangan at pagkahumaling, lahat ng mabuting layunin sa pakikipagkapwa ay maaaring hindi na makamit. No? Yung magbibigay ka, lalo na sa mga nakababatang babae, no? Bibigyan mo yung nakababatang babae, uutuin mo lang pala. Dapat ang layunin mo, ipakikipagkapwa. I-empower sila, i-protekta sila, pero yun, may hidden agenda ka pala. Yun ay para pagsamantalahan. So nawawala yung mabuting layunin ng tao dahil nga sa epekto ng pornografiya. At meron pong kaukulang batas kaugnay nito. Ang una dyan, Anti-Child Pornography Act 2009 sa Republic Act 9775. Ilan sa pinagbabawal na nakapaloob sa batas na ito ay ang pagkalat ng child pornography, hayaan na ipagamit ang bata para gumawa ng child pornography at paglalaan ng pahintulot na magamit ang lugar o espasyo para sa paggawa ng child pornography at iba pa. So, puro pornography, child pornography. Kasi nga,
somehow, bakit kaya child pornography o yung mga hindi lang child, pati young. Kasi nga itong mga child pornography, sila yung able na mapagsamantalahan. Mapagsamantalahan. At dahil sa pornografiya, nagkakaroon ng pagsasamantala. At kaya nakagawa ng batas na ito, kaya gumagawa ng batas para may protektahan. Malamang ito, kaya ito isa katuparan dahil marami na nagiging biktima nito. No? So yan yung batas na kaugnay nito. Pwede nating gamitin yan kung may kakilala tayong naagabyado, mga kabataan,